Hello mga kaibigan, ENM Hermoso po ito. Ngayon po dito sa ating video ay follow-up video po ito tungkol po doon sa ating electronic drum pad. Ito po, na binili po natin sa Shopee noong December 23. So ngayon po ay February 13 na, medyo matagal na rin po natin siya nagamit mga kaibigan. Ito po yung review na din. Tsaka po meron po kasi mga nag-request ng video tungkol po dito kung paano daw po i-set up itong ating drum pad sa ating pong mga amplifier at kung kumusta naman daw po, kung matibay daw ba or kung gumagana daw pa. Okay, wag na po natin patagalin ang ating video at umpisahan na po natin pagkatapos po ng intro. Pero bago po natin simulan mga kaibigan, gusto ko pong bihin sa inyo na kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, huwag niyo po kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa lahat po ng ina-upload kong videos, vlogs at tutorial, unboxing dito po sa aking YouTube channel. Okay mga kaibigan, ito pong ating electronic drum pad. Ayan. Kung mapapansin nyo, medyo maalikabok na siya kasi medyo matagal na rin naman at kung saan saan napapapatong. Pero gumagana pa naman po. Ito pong ating electronic drum pad ay meron pong mga control dito or mga pindutan siya. Ayan po, yung keep, click, play, stop, demo, special, volume plus, volume down. Dito po sa side, nandyan po sa side yung ating switch. On and off po yan, yan nandyan sa side. At dito naman po sa likod, meron po siyang saksakan ng cable, USB. Tapos po dito ay MP3, baligtad po pero kaya nyo nabasahin yan. MP3, tapos headphone, at saka po ito pong ating pedal. Okay mga kaibigan, papakita ko na po sa inyo kung paano po siya i-set up. At napakaganda po niya tumunog pag nakakabit po sa mga speaker. Ito po yung kanyang pedal mga kaibigan. Ito nga po pala kasama din niya ito. May kasama na siya talagang ganito. Okay mga kaibigan, ito po yung kanyang pedal. Ito. Ayan. Yung isa po nitong pedal para po sa bass. At yung po namang isang pedal ay para naman po sa hi-hat. No? Okay na tayo dito mga kaibigan. Siyempre isasaksak na natin. Isa-isa po natin isasaksak para maipakita po sa inyo. Lalo po doon sa mga nagre-request ng ating follow-up video tungkol po sa ating electronic drum pad. Ayan. Ito po yung pansaksak ng pedal. Saksak lang natin doon sa saksakan niya. Tapos mga kaibigan, ito po yung kanyang cable para po dito sa kanyang power. Mga kaibigan, wala po siyang kasamang charger ha. Pag binili nyo po siya, sasaksak nyo yan dyan, tsaka itong kabila, gagamit po kayo ng mga charger. Pwede na po yung mga charger ng cellphone. Ito po siya. Ayan. Lagay na natin, tapos meron na po akong katabing extension dito mga kaibigan. Ito po. Saksak na natin. Okay. Nakasaksak na siya mga kaibigan. Ngayon naman mga kaibigan ay ikabit natin siya sa ating amplifier. Ito po yung cable ng aking speaker. Ayan, yung speaker na nabibili lang sa ating mga yung mga bilog na tinitinda. Okay naman din. Ayan, saksak lang po natin dito sa MP3. Okay? Kung gusto niyo naman po mga kaibigan ng hindi masyadong maingay, edi pwede niyo naman pong gamitin yung headset. Saksak niyo po dito, tapos mag-headset po kayo. Kayo lang po makakadinig nung tinutugtog niyo. Okay mga kaibigan, buksan ko lang itong ating speaker. Bluetooth mode. Line in. Tapos mga kaibigan, bukas na po yung ating speaker. Ito naman po yung i-on natin. Ito. On. Ayan. Okay, ngayon mga kaibigan, ay saksak na po siya sa ating amplifier, sa ating speaker.
ay papakita ko naman po sa inyo ito pong ating mga katangian ng ating pong mga pindutan. Okay, naituro ko na po sa inyo kung paano po tayo mag-on. Ito po ha, pakita ko sa inyo ha. Ito ang mga tunog niya. Okay, mga kaibigan, yan po yung tunog ng bawat isa. Tapos mga kaibigan, ngayon po ay meron po tayong demo na pwede natin pakinggan or kung gusto natin pag-practicean yung tunog na yon. Ito po siya. Pwede natin palitan. Okay, stop na natin yun mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, medyo mahirap po tayo tumugtog kapag po ito yung ating hi-hat natin yan, tapos nandito po yung ating snare. Diba ang liit lang niya, tapos nakapilipit yung kamay natin. Pwede po natin yung pagpalitin, ito tsaka ito, para hindi po nakapilipit yung ating mga kamay. Ginagawa ko rin po yun dati, nakapilipit din po ako nung hindi ko pa po alam. Yung pala po kailangan lang natin pindutin itong ating special. Pag napindot natin yan, magkapalit na po sila ng pwesto. Ito na po ang ating snare. Ito na po ang ating hi-hat. Ito naman po yung ating pedal. Ito po yung ating isa. Ito po yung sa bass. Tapos ito po yung ating hi-hat. Okay. Ang tunog po niya pag naka-close siya mga kaibigan, ito, naka-close yung ating hi-hat. Pag naka-close, ito ang tunog niya. Hi-hat naka-open. Mga kaibigan, meron po akong napansin dito po sa ating electronic drum pad. Dahil po pag mabilis yung tinutugtog nyo, hindi ko po alam kung ganun lahat ha. Pag mabilis po yung tinutugtog nyo mga kaibigan, tapos naka-open po yung ating hi-hat, may time po na hindi po tumutunog yung ating bass. Yan, yung bass na yan. May time po na hindi po siya tumutunog. Try natin mga kaibigan, tayo tumugtog ng konti. Totoo lang mga kaibigan, dito na ako natuto ng konting drum beat nung makabili po kami ng electronic drum pad na ito. Kaya po mga kaibigan, kung magpa-practice ka po, pwede mo na po itong magamit. Okay naman siya pagka medyo mababagal yung beat. Ang problema mga kaibigan, pag yung medyo mabibilis yung kanta, medyo naiibahan ako sa kanya. Parang meron time na dapat magbe-bass ka, hindi po siya tumutunog. Okay mga kaibigan, kung kayo po ay nagbabalak bumili nitong ating electronic drum pad, okay na rin naman po. Yun nga lang, sinabi ko na po sa inyo, honest review po ito. Kung medyo mabilis po yung inyo pong tutugtugin, tapos po naka-open po yung hi-hat nyo, may time po na hindi tumutunog yung ating bass. Meron pong time na hindi po siya tumutunog. Okay, sana po ako'y nakatulong sa inyong pagde-decide kung bibili po kayo or hindi nitong ating electronic drum pad. Hanggang dito na lang po. Ingat po kayong lahat. Bye-bye!